Una po sa lahat ay bumabati ako sa inyo ng maligayang kapistahan ng sanggol na si Jesus. No? Maaring tayo ay nagtatanong, kasi kung ating susundan yung daloy ng ating liturhiya, hindi ba tayo ay nagdiwang ng Epiphany o Feast of Three Kings, sanggol pa si Jesus. A day after baptism of Jesus, adult na si Jesus, mga 30 years old. Tapos ilang araw lamang, Nazareno na. Tapos ngayon, sanggol na naman. Hindi ba kayo nagtatanong, ba't ganun? Ba't ganun yung flow, no? Bakit Nazareno na, tapos sanggol na uli? Okay? Alam po ninyo, ang dahilan ay may kaugnayan sa ating kasaysayan, no? Sapagkat ang pagdiriwang natin ng Santo Niño ay pagdiriwang ng pagsilang ng Kristyanismo sa ating bansa. Sa magbalik tanaw tayo sa ating history, no? Anong year ba dumating ang si Magellan sa Pilipinas? Anong year? 1521. Sino ang pinanganak na ng 1521, Ate Baby? Meron naman pinanganak ng 1521. So 1521, no, nang dumating si Magellan, dala ang Kristyanismo, no? At ang unang mga Kristiyanong nagpabinyag o tumanggap ng Kristyanismo ay sino? Si Haring Humabon, tama? Ang kanyang asawang si Reyna Juana. Sila ang mga Pilipinong unang tumanggap ng Kristyanismo. At bilang baptismal gift ay binigyan ng regalo ni Magellan, si Reyna Juana, ng isang imahen ng Child Jesus, ng sanggol na si Jesus. And yun yung imaheng natagpuan na ngayon makikita ninyo sa katedral sa Santo Niño ng Cebu. Okay? Yung sanggol na si Jesus, yun ang sinasabi nila na ang sanggol o ang image na binigay ni Magellan kay Reyna Juana. At yun ang simbolo din ng pagsilang ng Kristyanismo sa ating bansa. Kaya ngayon, yun ang ating pinagdiriwang, ang pagsilang ng Kristyanismo sa Pilipinas. Okay? At kung ating susuriin, yun ay 500 years ago na. No? More than 500 years ago. 1521, nag-celebrate tayo na ika-500 taon ng Kristyanismo sa bansa. At bakit nga ba, no? Bakit nga ba isinasayaw natin si Santo Niño? O kaya makikita natin sa mga Visayan island na ang kanilang paraan ay, di ba, yung ati-atihan, dinagyang, mga ganon. Mga naka-native silang attire, ba't ba ganon? There is also a history behind that, no? Kasi alam nyo, nung dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, siyempre ang mga Filipino ay mga natives pa. At nakita nilang noon mga natives, marami sa kanila ay dark-skinned, no? At nakita nila na meron silang anito. At ang mga native Filipino ay nagsasayaw as their form of worshiping. No? Yun yung kanilang paraan ng pagsamba sa kanilang mga anito. So, ang ginawa nitong mga Kastilang misyonero ay kinuha yung anito at pinalitan ng imahe ng Kristiyano ng Santo Niño halimbawa. No? At dahil noon, mga panahong yun, ang mga misyonero ay Kastila, tapos ang salita naman ng mga Filipino ay iba-iba, di ba? Sa Cebu, halimbawa, siyempre Bisaya. So may problema sa language. Paano nila ipapahayag si Kristo? Siyempre dapat language muna, kaso may problema sa language. Kaya ginamit na lamang ng mga misyonero ang mga imahen, mga larawan bilang mga catechetical tool for evangelization. No, sa pamagitan ng larawan, sinikap na lamang nila na ipakilala si Kristo. Kaya lamang kulang pa rin. Kulang pa rin yung paraan ng pagpapakilala sa pamamagitan ng larawan at mga imahin. Okay? So at least yun, alam na natin ang background, bakit mga nag-aati-atihan, bakit sumasayaw,
Kasi nga, nung dumating ang Kristyanismo, ganun ang paraan. Subalit, yun ay 500 years ago na. No? Maganda magsuri din natin tayo na ating sarili. Ano na ang nagawa ng ating pananampalataya sa ating bansang Pilipinas? No? Kasi alam ninyo, ngayon talagang sa lahat ng imahe ni Jesus, lahat ng mga images ni Jesus, ang Santo Niño, ang image of Santo Niño, ang pinaka-popular sa ating mga Filipino. Makikita ninyo halos lahat ng mga bahay, lahat ng mga business establishment, makikita ninyo, in one corner, meron silang image of Santo Niño. No? Kahit nga sa mga sasakyan, meron silang image ng Santo Niño o mga larawan ni Santo Niño. So, ganun siya ka-popular. Okay? So, anong kahulugan nito para sa atin? Baka nananatili lamang sa debosyon, pero hindi naman natin alam kung anong kahulugan ng pagdidebosyon. No? Baka ala natin ang pagdebosyon ay mag-ingat lamang ng Santo Niño, alayan si Santo Niño ng candy, mga barya. Baka ganun lamang alam natin. Okay? Sapagkat kung hanggang ganun lamang alam natin sa ating debosyon, hindi ganun. No? Pag sinabing debosyon, ito ay paglalaan na iyong sarili dun sa iyong pinagdidebosyonan. At ang pinakamabisang paraan ng debosyon ay ang pagtulad sa ating Panginoon. Okay? At tandaan natin mga kapatid, doon at si Kristo ay isinilang bilang sanggol, subalit hindi niya hinangad na manatiling sanggol. Siya ay lumaki. At na dumating na ang kanyang ang takdang panahon, siya'y nagpahayag, nagsimula na niyang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Siya isinilang bilang sanggol sapagkat meron siyang misyon. Hindi siya nanatiling sanggol. So ganun din ang paanyaya sa atin mga kapatid, no? Huwag manatiling sanggol. Sapagkat marami sa ating mga Katoliko ay nananatili pa rin ang ating antas, ang ating paraan ng debosyon ay nananatili pa rin sa mga images, sa mga pagsasayaw, sa pag-aalaga ng santo. Well, I'm not saying it's wrong, kaya lang kung mananatili doon lamang ating paraan ng pananampalataya, ang ating pananampalataya ay nananatiling sanggol. Hindi dapat manatiling sanggol. Tayong lahat, sa ating pananampalataya, hindi tayo dapat nananatiling sanggol. We should all grow as mature Christians. But how do we grow mature? How do we grow as mature Christians? We need to educate our faith. At ang pananampalataya ay pinag-aaralan. Kung hindi natin pag-aaralan ang ating pananampalataya, ang pananampalatayang ito hindi makapagliligtas sa atin. Sapagat naparito si Kristo at meron siyang ipinahayag. Ipinahayag niya ang paghahari ng Diyos, ang landas patungo sa Ama. Kung ito isang landas patungo sa Ama, meron kang dapat isagawa. Meron kang dapat isabuhay. Meron kang dapat sundin na dapat nating pinag-aaralan. Hindi ito pwedeng manatili sa pag-aalaga ng santo at pagsasayaw ng Santo Niño. Kinakailangan pinag-aaralan natin ang ating pananampalataya. At sa panahon natin ngayon na pinag-uusapan natin yung computer literacy, di ba? Requirement ngayon na you are computer literate, at least basic computer literate. Otherwise, hindi ka pwede maghanap buhay. Hindi ka pwede mag-aral sa school. Kasi required yung basic computer literacy. Sa panahong ito na pinag-uusapan natin ay computer literacy, bilang mga Kristiyano, how about Scripture literacy? How literate are we when it comes to scriptures? Marami sa atin nga, hindi marunong magbasa ng Biblia, di ba? Hinahanap mo halimbawa yung aklat ng Genesis, ay yung Bible mo, New Testament lang. Hindi alam, marami sa ating mga Katoliko, no? Kaya nga tayo laging binabatikos at kinukutya ng mga ibang sekta. Sapagkat tayo daw mga Katoliko, walang alam daw tayo sa Biblia. Kung nais nating makilala si Kristo, the best book to read is the Bible. Sapagkat ang Biblia ang magtuturo sa atin ng kasaysayan ng buhay ng ating tagapagligtas. No?
Kaya nga, to be a Christian, hindi pwede na hindi ka nagdadasal, nagbabasa ng Biblia. We need the Bible to grow deeper in our faith. No? Kaya nga yun, mahalaga yun para sa atin, para mag-mature ang ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, no, suriin natin ang ating sarili. No? Sa ating pagsasaya, ngayon, mamaya may prosesyon tayo, meron tayong parade, no? May parada tayo sa karangalan ng Santo Niño sa ating pagsasaya. Huwag nating kalimutan ang tunay na paanyaya. Oo nga, it's good to remain a child at heart. No? Paano ba nananatiling pusong bata? Madaling magpatawad, ang kanyang pagiging depende sa dependence sa Diyos, sa Ama, di ba? Iyon, mga ganong katangian. At madaling makipag-relate, di ba, mga bata. Yun ang mga katangian ng bata na dapat nating wag nawawala sa atin. Maging pusong bata, pero hindi dapat maging isip bata. No? Yung ating pagsasaya mamaya, sana hindi ito pagiging isip bata lamang, kundi pusong bata. Nang hangarin din ay siyempre, sumunod sa kalooban ng Ama. Tumayo kayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.